Kulang na naman ang niremit mo kay Papang. Ani Tonyo kay Miguel. Huwag ka nang maingay kay Papang. Hindi nagbayad si Karoni. Maliit daw ang kita ngayon sa palengke. Pangungonsyaba ni Miguel sa kasamahan. Yun sila, mga mabababang uri ng gangsters sa lugar nila. Mapapagalitan na naman tayo niyan eh. Reklamo ni Tonyo. Hindi ba takutin mo dapat sila kapag hindi makabayad? Hayaan mo na, ibibigay naman daw bukas eh. Pagtakpan mo na lang muna ako. Pakiusap ni Miguel kay Tonyo kung saan niya niremit ang pera. Alam mo Miguel, hindi ka bagay sa samahan namin. Meron ba namang miyembro ng gang na hindi makasingil ng tama sa mga pautang dahil naaawa sa mga nangutang? Kapag nalaman to ni Papang, makakatikim ka na naman. Sermon sa kanya nito. Gustuhin man ni Miguel na katakutan siya ng mga sinisingil ay hindi niya magawa. Alam niya kung anong pakiramdam ng walang-wala. Sa bagay, kahit naman sa mga puntong yon ay walang-wala pa rin siya. Hindi niya malalaman kung hindi mo ako isusumbong, Tonyo. Sabi niya sa lalaki. Hindi pa naman mag-audit si Papang eh. Bago siya mag-audit, may bibigay ko ng lahat ng kulang. Si Papang ang leader ng gang nila. Loan shark ito at may pasugalan. Hindi hinuhuli ng mga parak ang pasugalan dahil malaking maglagay si Papang. Bukod pa roon ay may beer house rin si Papang sa lugar nila. Kung may iba pang illegal itong negosyo ay hindi na niya alam. Para matapos na ang usapan nila ni Tonyo ay umuwi na lang siya. Naabutan niyang nagluluto ng pananghalian si Nanay Karing. Ulila si Miguel at kay Nanay Karing na siya sumama mula nang pumanaw ang nanay niya. Kapitbahay nila si Nanay Karing. Lola ito ng best friend niyang si Sharina. Iniwan din si Sharina kay Nanay Karing ng nanay nitong nagtatrabaho sa Hong Kong. At tulad niya ay pareho silang walang kinagis ng ama. Nanay, bakit nagluluto kayo? Nasaan si Sharina? Tanong niya sa matanda at inagaw na rito ang pagluluto. Sakitin na si Nanay Karing. Hindi na ito pwedeng mapagod dahil mahina ang puso at baga. Alam mo namang maraming raket ang kaibigan mong yun, Miguel. Sana'y sinabi niya sa akin para nakabalik ako ng maaga. Alam niyo namang bawal na kayong magluto. Sermon niya sa matanda. Ang balita ko ay nakipagbasa ulo ka na naman kagabi. Imbes ay sabi ng matanda. Nanay naman, ako na ninermo, nakabawi ka agad. Reklamo niya. Sumimangot pa siya habang naghihiwa ng talong. Narinig ko lang riyan sa labas na may riot na naman sa beer house niyang si Erning. Inis na sabi nito. Si Papang ang tinutukoy nitong Erning. Kababata ni Nanay Karing si Papang. At ayon kay Nanay Karing, walang may idudulot na maganda ang pagsasama-sama niya kay Papang. Kaya lang, wala naman siyang pagpipilian. Kailangan niyang kumita. Imbis na sumama ka sa walang katuturanggang ni Erning, ipagpatuloy mo na lang ang pag-aaral mo, Miguel. Nanay, matanda na ako para bumalik pa sa pag-aaral. 26 ka lang. Matanda na po yun, di ba? Hindi ah. Ako ang matanda. Magsisitenta na ako. Giit ng matanda. Nagtatrabaho na lang ako kaysa mag-aral. High school lang nga natapos ni Miguel. Nagkasakit kasi ang nanay niya bago pa siya makapagkolehiyo. Kaya kung ano-anong racket ang pinasok niya. Wala na ang nanay mo. Sarili mo na lang ang iisipin mo ngayon, Miguel. Hindi ka nararapat sa lugar na to. Wala kang mararating dito. Paalala sa kanya ni Nanay Karing. Kailangan niyo ako rito ni Sharina, Nay. Malaki ang utang na loob niya sa maglola at ipinapangako niyang gagantihan niya ang lahat ng kabutihang yon. Kaya naman namin ni Sharina ang sarili namin. Malakas pa naman ako. Kaya pala mayat-maya ako sa ospital. Nakangiwing sabi niya sa matanda. Mas lalo ako magkakasakit sa'yo dahil dyan sa kakasama mo kay Erning. Mataas naman po magpasahod si Papang kahit sobrang tapang minsan. Pangangatwiran niya. Hindi hamak na mas malaki ang kinikita niya kay Papang kaysa magtrabaho siya sa mga pabrika o kumpanyang minimum lamang ang pasahod. Mataas nga, lagi ka namang nakikipagbasag ulo. Saka tingnan mo nga yung mga tattoo mo sa katawan. Naiinis talaga ako kapag nakikita ko mga yan. Tuloy-tuloy na sermon ng matanda. Bagay naman sa akin ah. Nakangising sabi niya na finlex pa ang brasong puno ng tattoo. Ewan ko sa yung bata ka. Bilisan mo na riyan sa pagluluto at baka dumating na rin si Sharina. Ilang minuto nga lang pagkatapos niyang magluto ay dumating ang kaibigan niya. Ang talas talaga ng pangamoy mo. Anya kay Sharina. Alam na alam mo pagtapos na magluto para kakain ka na lang, ano? Sira ulo.
Tugon naman ito, sabay bato sa kanya ng hinubad nitong sombrero. Astig kumilo si Sharina. Palagi itong napagkakamalang tomboy sa lugar nila. Ngunit alam naman niyang straight ito. Tulad niya ay pinatapang lang siguro sila ng lugar na yon. Hindi kasi pwede roon ang hindi lumalaban, kundi ay kakainin ka ng buhay ng mga kasama mo. Pinadeliver ako ni Kagoryo sa Muntinlupa. Rush nga yun eh, kaya doble ang bayad. Sayang naman kaya kinanako na. Deliver ng ano? Aba malay ko, sagot ni Sharina. Basta taga-deliver lang ako. Alangan naman buksan ko yun. Baka mamaya kung ano-ano nang pinapadeliver sa'yo, Sharina ha. Mag-ingat ka nga. Ikaw mag-ingat. Narinig kong mainit na naman ang ulo ni Papang. May hindi ka na naman siningil, no? Hula ko, pinairam mo na naman yung pusong mamon mo. Ibibigay naman daw bukas ni Karoni. Hay nako, hindi ka bagay sa gangster na yan ni Papang. Dapat sa'yo, sa social welfare nagtatrabaho. Miguel! Si Papang sinisira ang pwesto ni Karoni. Sigaw ng kapitbahay nila na nagpahinto sa kwentuhan nila. Nagmamadali naman si Miguel na nagtungo sa palengke. Aawatin sana niya si Papang, ngunit agad siyang tinamaan ng kamao nito sa pisngi. Hindi ka ba talaga susunod sa akin, Miguel? Galit na tanong ng matanda sa kanya. Hindi sila ang boss mo. Ako. Wala akong pakialam kung maliit ang kita nila. Hindi yan ang pinag-usapan namin na umutang sila. Papang, sorry. Hindi na ito mauulit. Tama na. Pagpapakumbaba ni Miguel para matapos na ang eskandalo. Walang nagawa si Karoni kundi ang magbayad kay Papang. Pag-alis ni Papang ay tinulungan niya si Karoni na ligpitin ang mga paninda nitong gulay na nagkalat sa sahig. Pasensya ka na kay Papang, Karoni. Si Tonyo kasi sabi ko wag na munang sabihin kay Papang. Anya sa matanda. Pasensya ka na rin, Miguel. Dahil sa akin nasaktan ka na naman ni Erning. Okay lang ho yun. Anya saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Babalik na sana siya sa bahay nang makita niyang isang binatilyong kapitbahay niyang sinusungkit ang wallet ng isang babaeng namimili ng karne. Nang makuha ng binatilyo ang wallet, ay agad itong naglakad ng mabilis. Tinakbo niya ito at hinila sa kwelyo. Akin ang wallet, Tikboy. Kalmadong sabi niya sa binatilyo. Akin to, kuya. Giit nito. Sa'yo, kailan ka pa nagka-interes sa Pinta wallet? Huwag mo sabing bakla ka. Akin na, ibabalik ko yun sa may-ari. Kuya naman eh. Frustrated na sabi ni Tikboy. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo mag-aral ka? Bata-bata mo pa para magnakaw. Nagbuntong hininga si Tikboy at masama ang loob na ibinigay sa kanyang wallet. Yan na. Kapag nahuli kita ulit, isusuplong na kita sa polis. Minor de edad ka. Hindi kay kukulong pero dadalhin ka naman sa Boys Town. Gusto mo yun? Pananakot niya sa binatilyo. Hindi siya sigurado kung sa Boys Town nga dadalhin ng mga batang sangkot sa krimen. Pero hindi na niya poproblemahin yun. Oo na, hindi ko na ulitin. Hindi na ulitin o hindi na magpapahuli sa akin? Naiiling niyang tanong sa binatilyo. Hindi na ulitin. Dahil nangako na itong hindi na uulit ay binitawan na niya ito. Pasimple siyang lumapit sa may-ari ng wallet pagkatapos. Ibabalik sana niya ang wallet sa bag nito nang hindi nito nararamdaman. Ngunit bigla itong humarap. Nabitin sa ere ang wallet nitong hawak ni Miguel, kaya agad na kumunot ang noo ng babae. Magnanakaw! Paratang nito sa kanya sabay hablot sa wallet nitong isa sa uli niya sana. Hindi ako magnanakaw, miss. Giit naman niya. Ibinabalik ko nga eh. Ibinabalik? Nahuli lang kita kaya nagpapalusot ka. Galit na sabi ng babae saka nagsisigaw. Pinagkaguluhan tuloy sila ng mga tao. Hindi magnanakaw yung si Miguel, Ineng. Pagtatanggol sa kanya ng tindera sa palengke. Ipinagtatanggol niya lang kasi kakilala niyo. Sabi naman ng babae. Hindi nga sabi ako magnanakaw eh. Sa presinto ka magpaliwanag. Hindi nagpapatalong sabi ng babae. Imbes na sa presinto ay sa barangay sila nagharap. Kap, ibinabalik ko lang ang wallet niya. Hindi ko kinukuha. Ani Miguel sa kapitan ng barangay nila. Sinasabi niya lang yan pero caught in the act siya. Kung hindi ko siya napansin, baka itinakbo na niya ang wallet ko. Kilala namin si Miguel, ma'am. Sabi ng kapitan. Hindi yan magnanakaw. Nginisian niya ang babaeng judgmental. Maganda sana ito kaya lang ay mukhang suplada. Bukod pa roon ay mapanghusga to.
Ang galing naman ninyo magkampihan sa lugar na to. Umangat ang isang parte ng labi nito habang umiiling. Bakit hindi na lang ko kayo magkareglo, ma'am? Ang sabi mo naman walang nawala sa'yo. Hindi naman natin pwedeng i-turn over si Miguel sa polis kung wala naman siyang kinuha. Fine. Wala akong mapapala sa barangay na to kasi pinagtatakpan yung isang yan. Anong babae saka tumayo at nagbaratsa palabas ng barangay hall. Bastos ng babaeng yun Kinakausap pa Reklamo ng kapitan nila. Hayaan mo na, Kap. Sabi naman ni Miguel. Hindi naman natin siya mapipilit na maniwala. Pero ano ba talaga ang totoo, Miguel? Si Tikboy ang kumuha ng wallet niya, Kap. Kinuha ko kay Tikboy at ibabalik ko sana sa bag nung si Sungit. Kaya lang, bigla niya ako nilingon. Kaya yun, akala niya ako nagnakaw. Dapat nga magpasalamat pa siya sa akin Talaga yang si Tikboy. Gusto pang gumaya sa mga kapatid niyang snatcher. Hindi bale, at ako nang kakausap sa mga magulang niya. Mabuti pa nga, Kap. Magpapaalam na rin siya sa kapitan nang dumating si Sharina. Sino yung babaeng yun? Halos mag-isang guhit na ang kilay Natatawang sabi nito. Nagrereklamo rito sa barangay. Pinagbibintangan akong ninakawan ko siya. Napapailing na tugon ni Miguel. Oh, okay na ba? Oo, okay na. Nag-walkout na si Sungit Akala niya, nagkakampihan kami dito sa palengke. Kung gano'n halika na, umuwi na tayo. Hindi kami makakain ni nanay sa kaya hintay sa'yo. Bakit niya pa kasi ako hinihintay? Hindi ko na madala ang plato Tumayo na si Miguel at inakbayan ng kaibigan. Tara na. Ayos na sanang lahat. Ngunit nang sumunod na araw ay isa na namang problema ang haharapin ni Miguel sa gang na kinabibilangan niya. Tumakas ka na, Miguel. Nagmamadaling sabi ng kasamahan niya sa gang. Iniisip ni Papang nakasabot ka ni Tonyo sa pagnakaw ng pera. Paano ako magiging kasabot? Kunot ang noo niyang tanong. Hindi ko alam pero may binanggit daw si Tonyo na malaki ang kulang sa pera dahil sa'yo. Sobrang galit ni Papa ngayon kaya mas mabuti na huwag ka na muna magpapakita sa kanya hanggang hindi niya nahuhuli si Tonyo. Nagbuntong hininga si Miguel. Wala siyang pagpipilian kundi ang magtago. Hindi siya magtataka kung bigla na lang siyang kidnapin ni Papang at torturein para umamin. Paano naman siya aamin kung wala talaga siyang alam kung nasaan si Tonyo? Saan ka pupunta? Tanong ni Sharina habang pinapanood siyang mag-impake ng mga gamit. Magtatago muna habang hindi pa lumalantad si Tonyo. Pinagbibintangan ako ni Papang nakasabot ni Tonyo sa pagnanakaw ng pera niya Ano? Gulat na tanong ni Sharina. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang hindi ko yung sasaktan ni Papang. Basta kapag hinanap niya ako, ang sabihin niyo lang, hindi niyo alam. Kapag may problema, tawagan mo ako sa luma ko number. Isasaksak ko ang SIM card na yun bagalis ko. Saan ka pupunta? Imbes ay tanong ni Sharina. Hindi ko pa alam. Bahala na. Mag-aalala si nanay sa'yo. Alam ko, kaya ihingi mo na agad ako ng pasensya sa kanya, Sharina. Hindi na ako magpapaalam at baka hindi ako makalis agad. Basta, ikaw na muna bahala rito Walang lingong umalis si Miguel sa bahay nila. Sa isang pipitsuging motel muna siya nanatili habang nagpapalamig. Ang plano niya ay hanapin si Tonyo para siya na mismo magharap dito kay Papang. Alam niyang hindi pa nakakalayo ang lalaking yun sa lugar nila dahil mula pagkabata ay magkakilala na sila. Wala rin itong kamag-anak sa mga probinsya. Ang masaklap lang, ilang araw pa lang siyang nagtatago ay tinawagan na siya ni Sharina para sabihin nasa ospital na naman si Nanay Karing. Wala magbabantay kay nanay ngayong gabi, Miguel. Kailangan ko kasing rumakit. Parang pagod na sabi ng kaibigan niya. Gusto kitang puntahan dyan. Kaya lang baka riyan pa ako maabutan ni Papang. Mas maigi na magtago ka muna. Galit na galit si Papang. Nag-away nga sila ni nanay kaya ay natake si nanay. Kung nakakamatay ang guilt, ay bumulagtan na sa sahig si Miguel. Siya pa pala ang dahilan kung bakit nasa ospital ngayon si Nanay Karing. Pagtapos makausap si Sharina ay huminga ng malalim si Miguel. Nag-scroll siya sa kanyang contacts. Nakita niya roon ang pangalan ng kanyang ama. Nakilala niya ang tunay niyang ama noong pumanaw ang nanay niya. Nais siya nitong makilala, ngunit hindi siya interesado rito kahit pa alam niyang mayaman to. Masyado siyang ma-pride para kailanganin to. Hindi nga siya nito kinilala noon. Hindi naniwala ang tatay niyang anak siya nito noon. Napalaki naman siyang mag-isa ng nanay niya, kaya bakit niya kakailanganin ng ama? Ngunit sa sitwasyon niya ngayon,
na kailangan ng tulong ni Nanay Karing at wala siyang magawa dahil pinaghahanap siya ng mga tauhan ni Papang, natutokso siyang tawagan ng ama at humingi ng tulong dito. Huminga ng malalim si Miguel at inilapag ang phone sa kama. Hindi naman magpapagaling ng pride ko si Nanay Karing. Anya sa sarili. Noong huling beses na nakausap niya ang tatay niya, ay sinabi niya ritong hindi na niya ito kailangan, kaya hayaan na siya nito. Parang nakakahiya naman kung bigla na lang siyang kakatok sa pinto nito ngayon para humingi ng tulong. Kung bakit naman kasi sa Pilipinas, kapag wala kang pera at nagkasakit ka, ikamamatay mo talaga. Ilang taon nang nagtsatsaga si Nanay Karing sa pampublikong ospital. Alam naman niyang kulang ang pasilidad at mga health workers doon, kaya hindi niya rin masisisi kung bakit hindi convenient sa mga pasyente ang lugar na yon. Bahala na. Anya bago muling dinampot ang cellphone. Matanda na si Nanay Karing. Ano ba naman ang iparanas niya rito ang magpagamot sa pribadong ospital? Yung tipong uunahin ito kasi may pera itong pambayad. Dinaya ni Miguel ang numero ng kanyang ama. Napalunok siya nang sagutin nito yon. Miguel, anito sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. Anya rito. Pumunta ka sa akin. Pera lang ang kailangan ko. Higit pa rin ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung pupunta ka rito, tatanggaping parte ka ng pamilya ko. Gusto kong makilala ni James, ng kuya mo. Bakit? Tanong niya. Dahil nabanggit na kita sa kanya. At ang asawa mo, alam mo ba ang pwede niyang paramdaman kung pupunta ako riyan? She knows about you too. Walang magiging problema kung pupunta ka rito. Pangungubinsi sa kanya ng ama. Itinapon na muna niya ang pride at nagtungo sa address na ibinigay ng tatay niya. Hindi siya makapaniwala sa karangyaang nakikita niya. Alam niyang mayaman ang pamilya ng tatay niya. Nakikita niya nga ito paminsan-minsan sa mga business news. Ganoon pa man ay naluluha pa rin siya. Miguel, I'm glad you're here. Bati sa kanya ng ama. Ngayon ba ipapayag ka nang sumailalim tayo sa paternity test? Tumango si Miguel. Yan lang naman ang paraan para bigyan mo ko ng pera, hindi ba? Kapag lumabas ng resulta at positibong anak kita, ibibigay ko ang buhay na nararapat sa'yo. Patitirahin kita rito sa bahay ko. Pag-aaralin, bibigyan ng trabaho, babaguhin ko ang buhay mo. Papayag ako. Anya sa kahuminga ng malalim. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ay may paggamot si Nanay Karing sa pribadong ospital. Nanay Karing? Oo, sa kanya ako tumira mula nung mamatay si Nanay. Parang kamag-anak ko na si Nanay Karing. Tumango ang tatay niya. Walang problema. Ipapaasikaso ko agad siya sa mga staff ko. Enrico, yan na ba si Miguel? Maya-maya ay sabi ng isang ginang. Sa tingin niya, yun ang asawa ng tatay niya. Oo, siya na nga. Namangha si Miguel nang itian siya ng ginang. Hindi yun ang inaasahan niya. Kanina ka pa namin hinihintay. Tara na sa mesa, nakahanda ng hapunan. Siya nga pala, tita na lang ang itawag mo sa akin kung ayaw mo ng mommy. Po? Gulat niyang tanong. Imbes na sumagot ay tinapik lang siya sa balikat ng ginang. You don't have to worry about her, Miguel. Hindi siya galit sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, alam nila ang tungkol sa'yo. Sabi ng tatay niya. Wala sa sariling sumunod siya sa mag-asawa sa mesa. Kapag may resulta ng paternity test ay ipapakilala ka namin sa Kuya James mo. Sabi ng asawa ng tatay niya habang kumakain sila. But I'm sure you're my husband's son. Kahawig mo si James eh. Hindi alam ni Miguel kung ano ang isasagot. Hindi kasi ganoong klaseng pag-welcome ang inaasahan niya. Akala niya ay makakatikim siya ng pang-aalipusta at pagtataas ng kilay. Gusto ko na nga makilala ni James, kaya lang mas maigi nang may resulta ng paternity test para wala nang magduda. Hindi lang kasi si James ang kailangan mong makilala, kundi pati na rin ang mga pinsan mo. Pati na rin ang daddy ko, si Rodrigo Villaferte. Tumango lang si Miguel at ipinagpatuloy ang pagkain. Pwede mo kong tanongin kung may gusto ka pang malaman. Sabi ng tatay niya. Lumipad ang tingin niya sa asawa nito dahil kung may itatanong man siya ay tihadong ma-o-offend to. It's okay, anang ginang. I already know the story and I've forgiven Enrico a long time ago. At ikaw, Miguel, wala kang kasalanan. It's not as if pinili mo na maging anak nila, hindi ba? Huwag mo akong alalahanin, okay? Parang nais niyang maiyak sa sinabi ng ginang. Kung alam lang niya na ganoong kabuti ang asawa ng tatay niya, ay noon pa siya nagpakupkup dito.
Bakit mo ko tinanggi noon? Tanong niya sa ama. Dahil wala kaming relasyon ng nanay mo. She was paano ko ba sasabihin? Nagtatrabaho siya sa club. Nasa club na yun ako para sa isang birthday party. Nalasing. Nabuo ka. Pero di ba mahirap paniwalaan kung ako nga talaga ang tatay mo ng mga panahon na yun? Binigyan ko siya ng pera para hindi na niya ako kulitin. Ang nasa isip ko nun, hindi kita anak, pero baka tigilan na ako ng nanay mo kung bibigyan ko siya ng pera. Hindi na siya bumalik pagkatapos nun, kaya inisip kong hindi nga talaga kita anak. And when I heard about her passing, nakiramay ako at nakita kita. Mas batang version ka ni James which made me think na anak nga kita. I'm sorry if it took me too long before I realized that your mother is not lying. Dagdag pa ng ama niya. Matagal bago niya narinig ang apology, ngunit hindi pa naman siguro huli para sa kanila. Bukod pa roon ay napakabait na ang asawa nito. Kung magre-rebelde siya, ay siya lang talaga ang magmumukhang masama. Isa pa, siguro naman ay deserve niyang mabago ang kanyang buhay. Wala siyang mapapala sa pride niya. Sorry rin kung matagal ko kayong hindi kinausap. Nagpalit pa ako ng number para hindi niyo ako matawagan. Sorry kung pinairal ko ang pride ko kaysa sa magpatawad. Anya sa ama. Naiintindihan ko. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. At maniwala ka anak, babawi ako sa'yo. Napangiti si Miguel nang marinig sa labi ng kanyang ama ang salitang anak. Masarap lang sa pakiramdam na may pamilya pa siya. Hindi nga nagtagal ay lumabas din ang resulta ng paternity test at positibo yun. Anak siya ni Enrico Villaferte. Gustong-gusto nang umuwi ng kuya mo para makilala ka. Nasa Germany pa kasi siya ngayon. Business as usual. Sabi ng napakabait niyang stepmother. Gusto ko na rin siyang makilala, tita. Sabi naman niya. Sa mansyon ng ama muna nanatili si Miguel. Mas safe siya roon at siguradong hindi matutunton ni Papang. Ngayon nga ay halos isang linggo na rin siyang sa bahay ng ama at wala siyang masasabing hindi maganda sa asawa nito. Sinigurado ng ginang na at home siya roon. Sabihin daw agad niya kung may kailangan siya at huwag siyang mahihiya. Miguel, iho, pagpunta daw ni James dito, isasama niya ang buong pamilya niya. Matutuwa ka sa mga pamangkin mo. Wika sa kanya ng madrasta nang magkasalubong sila sa sala. May anak na po pala siya? Abay oo, dalawa na nga eh. Kay kukulit pero sweet. Pagmamalaki ng ginang. Siya nga pala, mamaya ay darating na ang tutor mo. Tutor po? Yes, pero parang assistant na rin. She will help you with your studies at sa pag-i-style na rin ng sarili. Hindi ko sinasabing hindi ko gusto ang style mo, iho, okay? Ang gusto ko lang ay maging mas presentable ka pa. This is James' idea actually. Ang gusto kasi ng kuya mo ay makapagtrabaho ka sa kumpanya. One of these days, ipapakilala ka rin ng lolo mo sa lahat. Kaya nag-hire ang kuya mo ng makakatulong sa'yo to improve your personality. I hope you don't get us wrong. Alam ko naman pong para sa akin yung tita. Anya. Ayoko rin pong mapahiya si daddy. Lalo ngayong malapit ko na gamitin ang apelido niya. Lumabas na ang resulta ng DNA test at wala namang duda na anak nga talaga siya ni Enrico Villaferte. Kaya agad pinaasikaso ng Ginoo ang pagpapalit ng apelido niya upang maging ganap na siyang Villafuerte. Sa ina kasi niya ang gamit ng apelido sa lahat ng dokumento. Humiti ang ginang. I'm glad you understand, iho. Opo naman po. Samantala, naghahanda na sa pagpunta sa bahay ni Enrico Villaferte ang magiging tutor ni Miguel. Pansamantala munang hihinto sa regular na trabaho si Valin para lang mag-tutor sa binata. Sandali, Joycel. Lilinisin ko lang ang cat litter ni Miyaka. Ani Valin sa kaibigang nasa kabilang linya. Naka-speaker ka naman, sagot ni Joycel. So ano nga, pumayag ka talagang maging babysitter ng anak sa labas ni Sir Enrico? Ang bibig mo, Joycel, nasa opisina ka na yata. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Anya sa kaibigan habang nililinis ang cat litter ng alaga niya. Wala pa ako sa office. Nasa sasakyan pa ako. Bakit ka pumayag? Ang ganda-ganda na trabaho mo rito sa HR department. Malaking sweldo eh. Maagap niyang sagot. Meron ba namang tatanggi sa malaking sweldo? Yun lang talaga? Sa totoo lang ay meron pang ibang dahilan kaya siya pumayag. Pero nangako siyang walang pagsasabihan niyon. Nangako sa kanya si Sir James na bibigyan siya ng promotion pagkatapos niyang maturuan ng kapatid nito.
Oo, yun lang, Joyce. Kailangan ko ng mas malaking sweldo dahil gusto ko nang lumipat ng bahay. Ayoko na rito. Hindi ba't muntik na ako madukutan sa palengke na malapit dito nung nakaraan lang? Hindi ka naman nanakawan ah. Muntik na nga. Dahil nga ron kaya ayoko na pumunta sa palengke eh. Namumulubi na ako sa kaka-grocery no. Pati mga karne at isda ay sa supermarket ko pa binibili dahil na-trauma na yata ako rin sa wet market na malapit dito. Pagkukwento niya pa. Ikaw, mamumulubi? Huwag mo nga akong lokohin, Valin. Kilala kita, matipid ka, marami kang ipon. May ipon naman si Valin. May mga investment din siya sa stock market. Hindi siya maluhong tao. Ang gusto niya lang ay mas komportableng buhay sa pagtanda niya. Nauubos ang pera niya sa mga insurance at investment. Wala siyang pamilya kaya sigurado siyang mag-isa siyang tatanda. Naghahanda lang siya. Nag-iipon ako ng pambili ng bahay, Joyce. Bibili ka ng bahay tapos mag-isa ka lang. Bakit hindi ka na lang maghanap ng jowa? Pass. Mabilis niyang tugon. Napatunayan na niyang walang matinong lalaki sa mundo. Ang tatay niya ang numero 1 halimbawa niyon. Ilang beses nitong niloko ang nanay niya hanggang sa matauhan ng huli at maghiwalay ang mga to. Silang mag-ina na lang ang magkasama sa buhay. Ngunit 3 taon nang nakalilipas nang pumanaw ang nanay niya dahil sa sakit na cancer. Dumagdag pa sa patunay na walang matinong lalaki sa mundo ang nag-iisang ex-boyfriend niyang si Ramil. Ibinigay niyang lahat sa pag-aakalang labis din ang pagmamahal nito sa kanya. Ngunit nahuli niya rin itong may iba. Hindi na niya pinatagal pa ang relasyon nila at nakipaghiwalay rin siya. Tama na ang isang beses na panloloko. Hindi na ito magbabago. Alam niya yun. Nakita na niya sa tatay niya. Dahil sa mga ito ay nangako lang si Valin sa sariling hindi na magtitiwala pa. Baka pareho sila ng kapalaran ng nanay niya. Kaysa mas stress sa mga lalaki, ay ang kinabukasan na lang niya ang iintindihin niya. Ang goal niya ngayon ay magkaroon ng magandang bahay sa probinsya kung saan siya magre-retire. Oo, iniisip na niyang pagre-retire sa edad na 28. Kaysa naman kung kailan matanda na siya ay saka pa lamang siya mag-iipon. Sige na Joyce, paalis na rin ako. Ayoko naman paghintayin si Sir James. Doon na kami magkikita sa bahay ni Sir Enrico. Good luck sa'yo, girl. Tinapos na niya ang tawag, saka nagpaalam sa pusa niyang si Miyaka. Malaking pusa si Miyaka. Puspin ito, pero palagi na pagkakamalang may breed, dahil sa ganda at kapal ng mga balahibong kulay puti at abo. Huwag kang magkakalat Miyaka, okay? Sabi niya sa pusa bago ito hinimas sa ulo. Hindi siya takot iwanan doon ng pusa dahil mabait to. Nakahanda naman din ng pagkain nito. Automatic yun. Dipindot at marunong si Miyaka kung paano yung pinagagana. Matalino ang pusa niya, mabait pa. Kung ganoon din sana ang mga lalaki sa buhay niya ay walang problema. Pagdating niya sa bahay ni Sir Enrico ay naroon na si Sir James. Sorry sir, kanina pa po ba kayo na naghihintay sa akin? Nag-aalalang tanong niya. No, magkasunod lang tayo. Sagot naman ito. Nakahinga siya ng maluwag. Let's just wait for Miguel. Anito kapaguan. Na-brief ka na naman sa magiging trabaho mo rito, di ba? Kailangan mo lang tulungan si Miguel sa lahat ng kailangan niyang matutunan bago siya sumabak sa pag-aaral at sa kumpanya. I want him to be as presentable as he can be. Yes, sir. Matanong ko lang sana, sir. Aabutin ba ako ng taon dito? I mean, no. Sagot ni Sir James. Siguro naman naka-adjust na si Miguel in a few months. Okay po, sir. Huwag ka mag-alala. Pagbalik mo sa opisina ay promoted ka na. Agad na napangiti si Valin. Salamat po, sir. Mabilis ding nabura ang ngiti na yon nang makita niyang bumababa mula sa hagdan si Miguel Villafuerte. Nais niyang kusutin ng mga mata dahil baka nagkakamali lang siya. Ngunit nakailang kurap na siya ay ganoon pa rin. Miguel, mabutit nariyan ka na. This is Valin. She will help you adjust to your new life. I-review ka rin niya bago ang entrance exam mo sa university. Kung may mga tanong ka, nariyan siya para tulungan ka. Ani Sir James sa kapatid nito. Hi Valin. Nakangising bati sa kanya ni Miguel. Pilit na pilit siyang umiti, kaya baka nagmuka iyong ngiwi. Good morning po, Sir Miguel. Tinawanan lang siya ni Miguel. Nakikilala rin siya nito. Sa dinami-dami ng taong pwede niyang pagsilbihan, ito pa talaga? Miguel, maiwan ko na muna kayo ni Valin. Kailangan ko muna umuwi bago ako pumunta sa opisina at nag-text si Cathy.
Ani Sir James matapos may basahin kung ano sa phone. Sige kuya. Nakangiting tugon ni Miguel sa kapatid. Pag-alis ni Sir James ay hinarap siya nito. Ang liit ng mundo, no? Akalain mo magkikita pa pala tayo ulit. Huminga ng malalim si Valin. Nagkita na ba tayo noon? Pagmama ang maangan niya. Imposibleng hindi mo natatandaan yun. Pero sige, ibaon na nga lang natin yung salimot at hindi naman yun importante. Let's start reviewing for your entrance exam. Anya sa pinaka-formal na tonong kaya niyang gawin. Agad? Bakit? Ano pa ang gusto mo? Sinaway niya rin ang sarili sa isip nang mapagtanto niyang tunog mataray siya. Boss mo yan, Val. Boss mo. Tandaan mo naman. Anya sa isip. Almusal? Nakangiting sagot ng lalaki. Hindi alintana ang pagsusuplada niya. Okay. Anya saka sinamahan ng lalaki sa komedor. May nakahanda ng pagkain doon. Sayang lang at hindi siya sanay na kumain sa umaga. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Miguel sa kanya. Hindi ako sanay na kumain sa umaga. Okay na ako sa kape. Hindi yan maganda. Ang almusal ang pinaka-importanting meal sa buong araw. Sige na, kumain ka na. Boring kumain na mag-isa. Pinagsandok siya ng kanin ni Miguel. Nilagyan din ito ng ulam ang plato niya. Wala siyang nagawa kundi ang kumain. Hindi talaga ako magnanakaw. Pwede bang wag na nating pag-usapan yan? Pigil niya sa mga sasabihin pa ni Miguel. Kailangan kong linisin ang pangalan ko, Valin. Obvious namang hindi ka magnanakaw. Isa kang Villafuerte. Noong nakilala mo ko, wala pa naman ako rito sa bahay ng tatay ko. Giit ng lalaki. Pero hindi talaga ako magnanakaw. May batang nagnakaw ng wallet mo at kinuha ko sa kanyang wallet para ibalik sa'yo. Ibabalik ko sana nang hindi mo alam kaso bigla kang humarap sa akin. Bakit kasi kailangan mong ibalik nang hindi ko alam? Pwede naman sabihin na lang sa akin. Para hindi mo ipahuli yung bata. Naawa kasi ako ron. Napariwara ang buhay dahil sa pamilya. Ganun pa man, hihingi pa rin ako ng pasensya sa'yo dahil sa nangyari. Kung nagsasabi ka ng totoo, ako dapat na mag-apologize dahil pinagbintangan kita. Apology accepted. Ani Miguel na kinindatan pa siya. Napapailing na itinuloy na lang ni Valin ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo na sila sa study room para mag-review. Ang hirap naman yan. Reklamo ni Miguel. You'll get used to it. Matagal ka lang na nabakante sa pag-aaral kaya akala mo mahirap. Kaya nga ako narito para tulungan ka, hindi ba? Pwede ba akong umalis muna pagkatapos kong sagutan ng ilang problems dito? Assistant mo ko hanggang 6 p.m. kaya kailangan kong sumama sa'yo. Hindi na, dito ka na lang. Ayokong maabala ka. Kasama sa work description ko na kailangan kasama mo ko hanggang 6 p.m. Ang sabi rin sa akin ni Sir James, huwag ka nang hayaang bumalik sa dati mong bahay dahil baka mapahamak ka pa ron. Hindi ka raw safe ron. Ang higpit mo naman. Reklamo na naman ni Miguel. Sa ospital ako pupunta, hindi sa dati kong bahay. Sasamahan na kita. May schedule rin kasi tayo ng wardrobe shopping ngayon. Wardrobe ano? Kunot na kunot ang noo ni Miguel. Mamimili tayo ng mga damit mo, bag, sapatos at ng mga personal mong kailangan. Tumango si Miguel. Sige, deal. Basta hayaan mo lang akong dumalo sa ospital. Okay, sure. Tama si Joycel. Pagbe-babysit nga ang trabaho niya kay Miguel. Pero katanggap-tanggap sana yon kung teenager ang inaalagaan niya. Napaka-brusko ni Miguel at mukhang hindi kailangan ng tagapag-alaga. Nang nasa ospital na sila, ay nalaman niyang hindi pala nito kamag-anak ang dinalaw nito. Tahimik lang siyang pinigmamasdan ng mga ito habang nag-uusap. Teka, pamilyar ka? Ani Sharina na best friend daw ni Miguel. Nagtatanong ang mga matang napatingin si Valin sa babae. Oo, siya yung nagbintang sa akin. Sabat ni Miguel na napahinto din sa pagsasalita. Babalikan na naman ba natin? Nakangiwing tanong niya kay Miguel. Si Miss Sungit! Imbis ay natatawang bulalas ni Sharina. Siya ang tutor ko, siya. Singit ni Miguel. Siya si Valin. Hi. Anya kay Sharina sa kapilit ng umiti. Imbis na sumagot ay tumawa lang ang babae. Para bang amis na amis ito sa sitwasyon. Pinahanap ko na si Tonyo para naman luminis ng pangalan ko kay Papang. Ani Miguel kay Sharina.
Lumabas sila mula sa private ward ni Nanay Karing para pag-usapan yun. Alam mo, dapat ay hindi mo na binibigyan ng oras yung gang ni Papang. Villafuerte ka na ngayon. Wala na silang magagawa sa'yo dahil siguradong takot ang mga yan sa pamilya mo. Kailangan ko pa rin malinis sa pangalan ko. Giit niya. Alam nila ang totoo. Hindi ka magnanakaw. Wala kang kailangang patunayan. Salamat siya. Anya sa kaibigan, saka ito inakbayan. Alam ko namang ikaw lang ang may tiwala sa akin. Siyempre, bata pa lang tayo magkakilala na tayo. Kilala kita. Ano pa lang sabi ng mga doktor? Kailangan ba ng operasyon? Under observation pa rin eh. Depende sa mga gagawing test kay nanay. Kung kakayanin ng heart surgery, yun daw talaga ang pinakamainam na solusyon para hindi na siya pabalik-balik sa ospital. Nahihiya na nga rin kami sa'yo dahil sagot mo ang lahat ng to. Sagot ng tatay ko. Bali walang sabi niya. Kapag nakapagtapos na ako at nagtatrabaho na sa kumpanya, ako na talagang sasagot sa inyo ni Nanay Karing. Tumigil ka. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Oportunista ako. Itong kay nanay, tatanggapin ko at kailangan talaga to. Pero ako, hindi mo ko kailangan tulungan. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ka nga makapagtrabaho dahil sa pagbubantay kay Nanay Karing. Kapag okay na si nanay, makakabalik na ako sa pag-racket. Kapag nangyari yun, hindi mo na kami kailangang intindihan, Miguel. Mag-focus ka riyan sa pag-aaral mo. Oo na, oo na. Wala naman siyang choice kundi ang sumang-ayon. Kumusta pala ang babysitter mo? Mukhang masungit ah. Natatawang kantsaw sa kanya ni Sharina. Ngayon pa lang kami nagkakilala. Anya. Okay naman siya. Medyo masungit lang talaga. Bakit pa siya kailangan? Para ma-improve ang personality ko. Nire-review niya rin ako para sa entrance exam. Tumango si Sharina. Mabuti naman at naisipan mo na makipag-ayos sa tatay mo. Maigi yan para sa'yo. Tutulungan kita kapag nasa kumpanya na ako. Ang sabi ng kuya ko, pagtatrabahuin niya ako sa kumpanya kapag nakatapos na ako. Sige, kaso 4 na taon pa yun. Anang kaibigan niya saka natawa. Hindi ko rin kailangan ng pera, okay? Mas okay pa kung regular na trabahong may malaking sahod ang ibibigay mo sa akin. Kinindatan siya nito. Walang problema siya. Magiging boss ako sa kumpanya para mabigyan kita ng ganong klaseng trabaho. Nagkatawanan sila. Noon naman lumabas si Valin mula sa kwarto ni Nanay Karing. We have to go. Marami pa tayong re-reviewin. Anang babae sa kanya. Formal na formal ang mukha nito. Nilingon ni Miguel si Sharina. Paano? Mauna na kami. Sige na. Salamat sa pagdalaw kay nanay. Magpapaalam sana siya kay Nanay Karing, ngunit pinigilan siya ni Valin. Tulog na siya. Sumama siya kay Valin patungo sa isang mall. Tulad ng plano ay ipinili siya nito ng mga damit. Nakakainis dahil kailangan niyang isukat ang mga damit na napili nito. Napapagod na siya sa kakapalit ng damit. Marami pa ba? Tanong niya sa babae. Kaunti na lang, isukat mo na para makita ko kung bagay. Nagbuntong hininga si Miguel at sumunod na lamang para matapos na. Parang wala na akong energy na mag-review pag uwi sa bahay. Pagod na sabi ni Miguel nang sa wakas ay matapos na sila sa pamimili. Kailangan mong mag-review, malapit ng entrance exam. Sinipat ni Valin ang suot na relo. Maaga pa, baka 3:00 ay nakabalik na tayo sa inyo. Magpahinga na lang tayo, please. Halos nagmamakaawa siya kay Valin. Kapag hindi ka nakapasa sa entrance exam, ako mapapahiya kay Sir James. Giit na babae. Ako lang ang nakakahiya, promise. Walang sisisi sa'yo, Valin. No. Bagsak ang mga balikat ni Miguel nang dumiretso sila sa study room pagbalik sa mansyon. Ang sakit-sakit na ng ulo niya sa mga itinuturo ni Valin. Kailan pa ba siya huling tumapak sa paaralan? Ang tagal na. That's okay. Hindi mo naman kailangang maintindihan lahat in one day. May bukas pa. Mag-iiwan na lang ako ng mga activity. I-check ko na lang bukas. May assignment pa? Lukot ang mukhang tanong ni Miguel sa babae. Oo, para mas matandaan mo. It's for you, Miguel. Huwag ka nang magreklamo. Natamay si Miguel dahil sa paraan ng pagtawag ni Valin sa pangalan niya. Sanay naman siyang marinig ang pangalan niya. Ngunit parang iba ang tunog niyon kapag sa mga labi ni Valin ang kagaling. Tumikhim siya para mabura ang mga pumapasok sa isip.
Oo na. I'll see you tomorrow. Ipapatid na kita sa driver ni Tita Valin. Hindi na, nakakahiya. Kaya ko namang mag-commute. Bigla niyang naisip na kailangan niyang matutong magmaneho. Nasanay kasi siyang si Sharina ang nagmamaneho, kaya kahit sa motor ay nakikiangkas lang siya. Ngayon, ang dami-daming sasakyan doon, ngunit hindi magamit dahil hindi siya marunong magmaneho. Sige, ingat ka. Inabot na ng 1 linggo ang tutorial nila. May mga pasingit-singit doon na personality training, pero mas lamang ang pagre-review. Maagang matatapos ang pagre-review natin ngayon dahil may family gathering pala kayo mamaya. Ani Valin kay Miguel. Gusto mong sumama? Tanong nito sa kanya. Family gathering nga eh. Ano naman? I'm not part of your family, Miguel. Gusto mo ba? Tanong nito sa kanya. Binato niya ito ng chips na minemerienda nito habang nagbabasa. Puro kakalokohan. Kapag sa kalokohan, magaling ka. Kapag may tinuturo ako, marami kang reklamo. Ang dami namang sinasabi. Nagtatawang sabi ni Miguel. Tinatanong ka lang kung gusto mo maging Villaferte eh. Dadagdagan ko ang assignment mo, total eh, maaga naman tayong matatapos ngayon. Sumama ka na, Valin. Sasabihin ko na lang kay Kuya James na isasama kita. Kinakabahan kasi ako. First time kong mamimit ang lolo ko. Si Sir Rodrigo? Bakit ka kakabahan? Mabait naman yun. Kahit na. Nakakahiya, Miguel. Hindi naman ako invited. Sige na, Valin. Sumama ka na. Hindi ka titigilan ng batang yan. Anang stepmother ni Miguel na nakasilip na pala sa study room. Naku, ma'am. Wag na po. Nakakahiya po. Isipin mo na lang na parte ng trabaho mo para hindi ka mahiya. Mag-ayos na kayo. Sabay-sabay na tayong pumunta sa bahay ni Daddy. I'm giving you an hour, okay? Wala nang nagawa si Valin nang umalis ang ginang bago pa siya makasagot. Bawal ba talaga tumanggi sa bahay na to? Nakangiwing tanong niya kay Miguel. Ngumiti lang naman to. Hindi nagtagal ay nasa mansyon na sila ni Don Rodrigo Villaferte. Bilang isang empleyado ng Villaferte Group of Companies, ay nasasabik talaga si Valin na makatapak sa lugar na yon at makilala ang dating chairman ng kumpanya ng personal. Hindi pa rin ako makapaniwala na lolo ko may-ari ng lugar na to. Bulong sa kanya ni Miguel. Hindi lang pala siyang unang beses na makakatapak sa lugar na yon. Ang swerte mo. Bulong niya rin dito. Hindi na nakapagkomento pa si Miguel dahil biglang bumukas ang main door ng mansyon at iniluwan niyon si Don Rodrigo Villaferte kasama ang may bahay nito. Dad, Tita Celine. Bati ng mga magulang ni Miguel sa mga matanda. Enrico, mabuti naman at dumating na kayo. Kumpleto na sila sa loob. Ani Don Rodrigo. Ito na ba si Miguel? Good afternoon po. Bati ni Miguel sa abuelo nitong noon lamang nito nakilala. Come here po. Anong matanda. Niyakap nito si Miguel paglapit nito. This is my wife, Celine. I hope na nabanggit na siya sa'yo ng daddy mo. Opo, lolo. Nabanggit na po. Magalang nasabi ni Miguel sa abuelo. Binalingan nito ang asawa ng lolo nito. Good afternoon po, Nanay Celine. Napangiti si Valin nang makitang naghawak kamay sina Don Rodrigo at Nanay Celine. Kakakasal lang ng mga ito. Sino ba ang may sabing may timeline ng pag-ibig? Ang mga ito nga ay matanda na nang matagpuan ng isa't isa. And this is? Tanong ni Rodrigo na ang tinutukoy ay siya. Siya po si Valin, tutor ko Polo. Pagpapakilala ni Miguel sa kanya. Oh, Valin from the HR department? Magiliw na tanong ng Don. Nabanggit ka na sa amin ni James. Alina kayo sa loob. Naghihintay na mga pinsan nitong si Miguel. Kulang ang sabihin na starstruck si Valin pagpasok niya sa mansyon ng mga Villaferte. Hindi lang sa karangyaan bumungad sa kanya siya na-amaze, kundi sa mga taong naroroon. Bukod sa boss niya si James na CEO na rin ng Villaferte Group of Companies at tanging madalas niyang makita sa magpipinsan, ay naroon din si Henry Villaferte. Ang crush niya sa mga Villaferte dahil artista ito. Ganoon pa man, ay alam niyang hanggang crush na lang siya dahil may asawa na ito. Naroon din si Julian Villaferte na isang sikat na chef. Siyempre, ang socialite ngunit isa namang businesswoman ngayon na si Victoria Villaferte Melendres na talaga namang mukhang Diyosa. Naroon din si Grayson at Joaquin Villaferte
na marami ring fans doon kahit hindi mga artista. Cousins, I'm excited to introduce my half-brother, Miguel Villafuerte. Ani James nang ipakilala si Miguel. Tumingin muna si Miguel sa kanya bago lumapit sa kapatid. Tinanguan niya ito at saka siyang umiti. Nahihiya pang bumati si Miguel sa mga pinsan nito. So hindi na pala ako ang youngest Villafuerte. Ani Victoria, saka nilapitan si Miguel. Welcome to our crazy family, cousin. Umingi na ang lahat dahil kanya-kanyang kausap ang mga ito kay Miguel. Pasensya ka na, ganyan talaga sila. Anang isang tinig. Si Isabela Villafuerte ang nalingunan ni Valin. Okay lang po, ma'am. Anya rito. Huwag mo na akong tawaging, ma'am. Isabela na lang. You're Valin, right? Tumango siya. Gusto mo ba ng salad? Tara sa mesa. Galing sa farm ko mga gulay na yan kaya siguradong fresh. Magmamalaki nito. Sige po. Sumunod siya kay Isabela patungo sa mesa na puno ng gulay. Kamusta naman ang trabaho? Mabuti pumayag ka maging tutor ni Miguel at iwan mo na ang regular mong trabaho sa kumpanya. Hindi naman po ako makakatanggi kay Sir James. Natawa si Isabela. Agree ako. Feeling ko rin kapag si James ang boss ko, hindi rin ako makakatanggi sa mga request niya. Mabait naman po si Sir, stricto lang minsan. Wala akong masasabi riyan. Hindi ko nga alam kung paano niya napagkakasya ang oras niya bilang ama at CEO ng Villafuerte Group. Ma'am, maiba tayo. Huwag ko pong magagalit ha. Ano yun, Valin? Pwede po ba akong mag-request ng selfie kay Sir Henry? Ultimate crush ko po kasi siya nung binata pa siya. Lalo nang natawa si Isabela. Ano ka ba? Walang problema. Nagulat siya nang tawagin nito si Henry at pinalapit sa kanila. Come here, magpapapicture daw si Valin. Hi, bati sa kanya ni Henry. Parang gusto niyang himatayin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakakahiya. Hi po. Pigil ang kilig niyang bati sa lalaki. Pwede po bang magpapicture sa inyo? Sure. Anang lalaki. Akin na ang phone mo, Valin. Ako na kukuha ng litrato. Presenta ni Isabela. Okay lang po ba? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa babae. Oo naman. Nagmamadaling ibinigay niya kay Isabela ang phone at hindi nagtagal ay nakapost na sila ni Henry para sa litrato. Hindi siya matigil sa kakapasalamat sa mag-asawa. Hanggang sa biyahe pa uwi ay sobrang saya niya. Wala siyang pakialam kahit traffic at ihahatid muna si Miguel sa bahay ng mga ito bago siya. Daddy, tita, sasama na ako sa paghatid kay Valin. Ani Miguel sa mga magulang. Are you sure, iho? Tanong ng stepmother nito. Opo. Bakit sumama ka pa, Miguel? Ihahatid lang naman ako. Tanong niya sa lalaki nang sila na lamang ang nasa sasakyan. Halos hindi kita nakausap kanina. Nakakahiya kasi sinama kita ron tapos, don't worry. Nakangiting putol niya sa sinasabi ng lalaki. Okay lang. Sure ka? Oo, nakapagpapicture naman ako sa crush kong si Henry Villafuerte kaya walang problema. Ngiting-ngiti niyang sabi sa lalaki. Kumunot ang noo nito. Kaya pala bigla ka nalang mawala kanina. Abalang-abala ka kay Kuya Henry. May asawa na yun, oy. Bakit? Inaagaw ka ba? Si Ma'am Isabela pa nga kumuha ng picture namin eh. Ang OA nito. Sinasabi ko lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mga agaw ng asawa ng iba, no? Mabuti naman. Saka, bakit ka ba concern na concern? Inis niyang tanong sa lalaki. Wala. Mabilis nitong sagot. Wala pala eh. Nang tumapat sa apartment kung saan siya nakatira, ay pinahinto niya sa driver ang sasakyan. Diyan na lang po ako, Manong. Salamat po. Malapit lang pala ang bahay mo sa bahay ni Sharina. Komento ni Miguel. Sige na, good night. Salamat sa paghahatid, Miguel. Hindi mo man lang ba ako pagkakapehin? Dismayadong tanong ng lalaki. Mas masarap ang kape sa bahay niyo. Sige na, umuwi ka na. See you tomorrow. Bumaba si Valin mula sa sasakyan. Sa totoo lang, gusto naman niya itong yayain sana sa loob. Kahit papaano naman ay malapit na sila sa isa't isa. Kaya lang ay narinig niya ang pangalan ng girl best friend nito, kaya parang nainis siya. Nainis? Bakit ka naman maiinis, Valin?
Tanong niya sa isip. Meron na yata siyang trauma sa mga girl best friend. Ang dahilan kasi ng hiwalayan nila ni Ramil noon ay ang girl best friend nito. Ang sabi sa kanya ay kaibigan lang. Nag-deny pa ito nung nag-deny. Pagkatapos ay ilang buwan lang matapos nilang maghiwalay, ay nalaman niyang ikakasal na ang mga ito. Inis na ini-unlock niya ang pinto ng apartment. Bakit ba niya naiisip ang Ramil na yon? At bakit siya maiinis na may girl best friend si Miguel? Hindi naman niya to jowa. Huminga siya ng malalim at kumalma lang nang sinalubong na siya ni Miyaka. Hi, pretty. Namiss mo si mommy? Umiyaw ng malambing ang pusa at nagsumiksik sa kanya. At least I have you, right? Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang naging malapit si Miguel at Valin. Hanggang sa dumating na ang araw ng entrance exam ng binata sa isang sikat at pangmayaman na university. Kaya mo yan, okay? Galingan mo. Ani Valin kay Miguel. Yun na ang araw na magtitig ng entrance exam ang lalaki. At daig pa niya ang nanay nito. Siya ang mas kabado. Sabi mo nga, diba? I learn from the best. Imposible hindi ako makapasa. Kulang na sabi ng lalaki. Of course. Hihintayin mo ba talaga ako rito? Nakangiwing tanong ni Miguel sa kanya. Nasa loob na sila ng universidad. Dito lang ako sa parking. Kasama ko naman si Mang Jacinto. Anya na ang tinutukoy ay ang driver nito. Sure ka ha? Oo nga. Sige na, pumasok ka na. Malapit nang magsimula ang exam. Nakangiti si Valin habang pinagmamastang maglakad papalayo si Miguel. Bigla ay nalungkot siya nang maisip na malapit nang matapos ang trabaho niya sa binata. Babalik na siya sa opisina. Huminga ng malalim si Valin. Bakit naman siya malulungkot? Inalis niyang isipin na yun sa sistema niya at matyagang naghintay kay Miguel. Pagbalik nito ay parang walang nangyari. Kamusta? Tanong niya. Next week pa ang result. Pero ang mga tanong, hindi ka naman ba nahirapang sagutin? Hindi naman. Good. Pagdating sa bahay ni na Miguel, ay may nakahandang masaganang tanghalian. Naroon din si Sir James. Kilala ko din ng university na yun, and I asked in advance about Miguel's exam score. Ani Sir Enrico na nasa kabisera ng mesa. Nalaki ang mga mata ni Valin. Iba talaga ang mayayaman. Grabe ang mga koneksyon. At pambihira ang koneksyon ng mga ito kung napakiusapan nitong i-check na ang result ng exam ni Miguel. Sa nakikita ko, mukhang pasado naman ako. Pabirong sabi ni Miguel habang nakatingin sa mga pagkain sa mesa. Nagkatawanan silang lahat doon. Actually, beyond passing rate, son. Proud na sabi ni Sir Enrico. Sobra-sobra ang tawa ni Valin sa narinig. May tiwala naman siya kay Miguel, ngunit nakakatuwa pa rin. Congrats, Miguel! Anang stepmother nito rito. Ako magpapasalamat, tita. Nag-abala ka pa ng ganito. Oh, you deserve more. Ano ang gusto mong reward sa pagpasa mo sa exam? Trip to Japan? Switzerland? Nais na namang mapasa na ni Valin. Pumasa rin naman siya sa entrance exam noon pero walang ganaong offer o reward. Natawa si Miguel. Hindi ko pa po nalilibot ang buong Pilipinas, tita. Wala nga po akong passport eh. We'll get you one. Excited na sabi ng ginang. Bago magsimula ang klase ngayong taon, magbakasyon muna tayong pamilya. Yun ay kung hindi busy ang daddy at kuya mo. Nagkatinginan sila Sir Enrico at Sir James. Parehong nakangwi ang mga ito kaya muntik nang matawa si Valin. I want to thank you, Valin. Baling sa kanya ni Sir James. This would not be possible if not for your help. Tama. Salamat sa pagpapasensya sa akin, Val. Segunda ni Miguel. Ikaw ang nag-exam. Ano ka ba? Anong gusto mong reward, iha? Nakangiting tanong sa kanya ng asawa ni Sir Enrico. Nanlaki ang mga mata niya. Naku, hindi na po. Ginagawa ko lang naman po ang trabahong ibinigay niyo sa akin. Masaya na akong nakapasa si Miguel. Let's talk later, Valin. Kumain na muna tayo ngayon. Sabi naman ni Sir James. Pagkatapos ng kumain ay nag-usap sila ng kanyang boss sa malawak na bakuran ng bahay. Makakabalik ka na sa opisina. Ani Sir James sa kanya. Tumango naman si Valin. Copy po. Yung pangako ko sa yung promotion nakaprocess na. I'm suggesting Executive Secretary to the Vice President of Villaferte Foods. Okay na ba yun sa'yo? Po? Gulat niyang tanong.
Mula sa isang simpleng HR staff patungong executive secretary ng Villaferte Foods. Parang hindi siya makapaniwala. Hindi lang siguro doble ang iaangat ng sahod at benefits niya. I'm really thankful for what you've done for my brother. Pero hindi naman po mahirap ang ginawa ko. It means a lot to us. Anyway, hintayin mo na lang ang promotion na bumaba. Sa HR department din naman yun magagaling. You can stay there while waiting. Hindi pa rin makapaniwala si Valin nang lapitan siya ni Miguel pag alis ni Sir James. Pinababalikan na ba niya sa kumpanya? Tanong ni Miguel sa kanya. Tumango siya. Last day ko na ngayon dito. At dahil dyan, bakit hindi tayo mag-celebrate? I-celebrate na last day mo na rito? Kunot ang noong tanong ni Miguel. I-celebrate na pumasa ka. Sige ba, game na game mo ko riyan. Sa isang hindi mataong bar sila nakarating kinagabihan. Hindi maingay at jazz ang background music. Galingan mo sa pag-aaral, Miguel. After ilang years, sigurado akong makikita kita sa kumpanya nyo. Huwag kang mag-alala, pagbubutihin ko talaga. At ayaw ko namang mapahiya ang daddy ko. Mabuti kung ganun. Ilang oras pa silang nagkwentuhan, hanggang sa napansin niyang mag-aalas 12 na ng gabi. Ihahatid na kita, Valin. Presinta ni Miguel. Hindi na, magkanya-kanya na lang tayo ng taxi. Tanggi niya. Basta ihahatid na kita. Hindi kita pwedeng pabayaan mag-isa sa biyahe. Nakainom ka. Wala siyang nagawa sa lalaki. Pagdating sa apartment niya ay parang ayaw pa nitong umalis. Gusto mo bang tumuloy, Miguel? Hindi na, late na. Gusto ko rin magpahinga ka na. Kung gano'n ay hindi mo na dapat pinaalis yung taxi. Okay lang, marami naman dumadaan. Mamimiss kita, Valin. Ani Miguel sa kanya. Ngumiti lang si Valin. Nakapasa na naman ako sa entrance exam. Wala ka ng trabaho sa akin. Pwede kayang ligawan kita? Walang paligoy-ligoy na tanong nito na ikinagulat niya. Ha? Gusto kita, Valin. Pag-amin ni Miguel. Ibinuka niya ang bibig, ngunit walang salitang namutawi mula roon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto kita. Ulit ni Miguel nang hindi siya sumagot. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin gusto niya rin ito. Dahil sa totoo lang ay gusto naman talaga niya ito. Kaya lang ay biglang may tumawag sa cellphone ni Miguel. Wait, dumatawag si Sha. Anito nang mag-vibrate ang phone. Habang kausap nito ang girl best friend nito, ay nakapagdesisyon na si Valin. I'm sorry, Miguel. Hindi kita gusto. Anya matapos nitong kausapin ng kaibigan. Kaya ako manliligaw para magustuhan mo ako. Hindi naman kita mamadaliin eh. Desididong sabi ni Miguel. Sa tingin ko ay hindi rin kita magugustuhan, lalo na kung maaalala kong unang beses na nagkakilala tayo. I'm sorry, Miguel. Natahimik ang lalaki. Siya naman ay tumalikod na at binuksan ng mababang gate. Dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng bahay na mabigat ang puso. She didn't mean to hurt him. Nasaktan din siya sa sinabi niya rito, lalo na noong makita niya ang disappointment sa mga mata nito. But that was her way to guard her heart. Ayaw niyang may kahati sa atensyon. Ayaw niya sa lalaking may mas malalim na relasyon sa ibang babaeng sinasabi nitong kaibigan nito. Dahil sa bandang huli, ay siya lang ang maiiwang mag-isa. Gaya ng ginawa sa kanya ng ex niya noon na ipinagpalit lang siya sa kaibigan nito. 4 years later. Make sure everything is ready for the party later. Anang boss ni Valin. Okay na pong lahat para sa farewell party, Ma'am Glo. Nakangiti sabi ni Valin dito. Hindi pa rin ako makapaniwala na magre-retire na kayo. I'm getting older. This grandma needs to travel the world na. Malapad ang ngiting tugon nito. Sa 4 na taong pagtatrabaho ni Valin kay Ma'am Glo, ay wala siyang masasabing masama. She was the best boss ever. Hindi mahigpit, strikta at masungit. Isa ito sa pinaka-reasonabling taong nakilala niya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong kasing cool ko ang next boss mo. Sabi pa nito. Bakit kasi ayaw pa ninyong i-reveal? Natatawang tanong niya. I want to surprise you all later. Nakangising sabi ng matanda. Ngumiti na lang si Valin. Ganoon naman si Ma'am Glo, full of surprises. Ang retirement nga dito ay surprise sa kanilang lahat dahil sinabi lang nito yun sa kanya 2 linggo na ang nakakaraan.
Dahil sa pagmamahal sa boss ay sinigurado niyang perpekto ang farewell party nito. Siya ang punong abala sa venue. Yun na lang ang maibibigay niyang regalo sa lahat ng kabutihan nito sa kanya. This party is so touching. Animang glow sa farewell speech nito. At sa punong abala, Miss Secretary Valine, thank you so much. To everyone, I will miss working with you. Pero syempre, as you can see, tumatanda na ang Ma'am Glow niyo. Teary-eyed si Valine habang pinakikinggan ng boss. Ganoon din ang reaksyon ng iba pang empleyado ng Villafuerte Foods. Maging ang mga big bosses ng Villafuerte Group ay naroon din. Magre-retire man ako, sisiguraduhin ko namang mas magaling sa akin ang kapalit ko. At ang hinihiling ko lang sa inyo ay suportahan niyo siya katulad ng pagsuporta niyo sa akin. Right now, I will introduce to you the VP for Villafuerte Foods, Miguel Villafuerte. Nagulat si Valine nang kung saan ay sumulpot si Miguel. Naibuka niya ang bibig sa shock. Panaginip ba yon? Ang dami-daming lugar sa Villafuerte Group. Bakit doon pa? Sa ilang taong iniwasan niya ang lalaki ay magiging immediate boss niya pa ito? Pagkatapos niya itong baste din 4 na taon nang nakalilipas ay naging awkward na sa kanila ang lahat. Nang mag-intern ito ay sa headquarters ito na-assign. Alam niya dahil nakikibalita pa rin naman siya tungkol dito. Pero hindi na siya nito kinakausap. Hindi nga siya nito tinawagan ni isang beses nang maghiwalay ang landas nila. Alam niyang hindi imposible na magkasalubong sila dahil nasa ilalim lang naman sila ng iisang kumpanya. Pero sobrang pagbibiro naman ng tadhana at magiging boss pa niya ito. Good evening everyone. Bati ni Miguel sa mga bisita. Pasimple siyang umexit dahil ayaw niyang makita siya nito. Sa labas ng venue ay pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi na naman siguro big deal sa kanya ang pagmabasted ko sa kanya dati. Anya sa sarili. Hindi naman siguro niya ako gagantihan ngayon. What are you doing there? Napaigtad si Valine nang maninig ang boses ni Miguel. Nagpapahangin. Sagot niya nang makabawi. I heard that you'll be my executive secretary. Yes, sir. Malaki na ang pinagbago ni Miguel. Mas formal na itong makipag-usap, manamit at tumindig. Bakas na rito ang pagiging isang Villafuerte nito. At aminado siyang lalo itong gumapo. I'm looking forward to be working with you. Yun lang at tumalikod na ang lalaki. Aba, at suplado na. Anya sa isip habang pinagmamasdan ang likod ng lalaking naglalakad palayo. Ang mundo ni Valine ay naligalig sa pagdating ni Miguel. Ang dati niyang tahimik na work environment ay naglaho sa isang iglap lang. Para bang lahat na lang ng gawin niya ay hindi gusto ng lalaki. I don't drink instant coffee. Anito nang hindi man lang siya tinitingnan. Okay, sir. Sa unang araw pa lang nito ay ganoon na. Ang daming ayaw, ang daming arte. Hindi naman niya ito masisisi. Siyempre ito ang boss niya at wala siyang karapatang kalabanin ng mga preference nito. Wala ka na bang ibang marerecommend na restaurant? Tanong nito matapos siyang paggawain ng venue proposals para sa meeting nito sa susunod na linggo. Meron naman kasi silang maayos na meeting room, kung bakit sa labas pa gustong makipag-meeting nito. Naghahanap pa po ako, sir. Yun ang senaryo nila sa pangalawang araw. Sa mga sumunod na araw, ay i-print mo ako nito, i-photocopy mo kanyan, ang drama nito at maghapong ganoon. Ang dami nitong hinihingi, halos hindi na nga siya makapag-break time. Minsan 30 minutes na lang ang break time niya ay tatawagan pa siya nito. Sa ikalawang linggo ni Miguel sa opisina ay mga lumang dokumento naman ang hinahanap. Wala noon sa system kaya baka kailangan pa niya magpunta sa bodega. Sir, sabihin mo na lang kung galit ka sa akin kaysa ganito. Hindi na niya napigilang sabihin sa lalaki. Ako? Galit sa'yo? Bakit? Pagmamaang-maangan nito. I don't have any reason to hate you. Dahil binasted kita noon. I don't even remember that. Natatawang sabi ni Miguel. Look, this is nothing personal. Ang gusto ko lang ay maging efficient ang magtatrabaho ko rito sa Villafuerte Foods. Huwag ka mag-alala, hindi kita pepersonalin. Natamemi si Valine dahil napahiya siya. Ngayon, parang naging reklamador pa siya sa trabaho. Sorry, sir. No worries, sagot ni Miguel. Babawasan ko na lang din ang mga pinapagawa ko sa iyo para hindi mo isipin na pinapahirapan kita. Later, darating dito ang isang intern na pwede mong turuan at utusan. Intern? Yes. At ngayon niyo lang po sinabi?
I'm sorry. Sarcastic kong sagot ni Miguel. Hindi ko alam na kailangan ko pa palang sabihin sa'yo. No, it's okay. Natigil ang papainit na nilang konversasyon nang may pumasok sa opisina nito. Nagbulat siya nang si Sharina ang sumilip. Hi, Migs. Narito ka na pala. Eksakto at pinag-uusapan ka namin. Bati ng lalaki sa bagong dating, saka bumaling sa kanya. Valin, siya ang bagong intern. Ikaw nang bahala sa kanya. Walang nagawa si Valin kundi ang tumango. Pilit niyang initian si Sharina. Tara, magpapaset up ako ng mesa para sa'yo. Thanks, excited na sabi ng babae. Okay namang katrabaho si Sharina. Nakikinig ito at alam niyang eager itong matuto. Nakakahiya kung kailan ako tumanda saka ako naging intern. Sabi pa nito sa kanya. Walang nakakahiya. Ang nakakahiya ay yung nakukontento na lang sa buhay nila kahit alam nilang kaya pa nilang umangat sa buhay. Anya rito. Nginitian siya ng babae. Teka, lunchtime na. Dito ka lang ba? Sumama ka na sa amin ni Miguel. Magla-lunch kami. I'm okay here. Tumango si Sharina at tumayo na. Kumatok ito sa opisina ni Miguel. Migs, kain na tayo. Gutom na ako. Busy ka pa ba? Narinig niyang tanong ni Sharina kay Miguel habang nakasilip ito sa loob. Let's go. Gutom ka na eh. Sagot naman ni Miguel mula sa loob. Paglabas nito ay hindi man lang siya tiningnan. Dire-diretso ito habang nakaakbay kay Sharina. Okay lang yan. Pakialam mo ba sa kanila? Ani sa sarili nang makadama ng lungkot. Ngunit ng mga sumunod na araw na nakakaramdam pa rin siya ng lungkot kapag nakikita niya ang closeness ng dalawa, ay naisipan na niyang mag-resign. Total naman ay may intern na. Mas madali na sa kanya ang mag-resign. Hindi na siya maghahanap ng kapalit. Ano to? Kunot ang noong tanong ni Miguel nang ipasa niya ang kanyang resignation letter. Resignation letter, sir. I know. Pero bakit? Personal pa ang dahilan ng resignation ko. Hindi naman po ako aalis hanggat hindi maayos ang pag-turn over ko kay Sharina. I'll make sure that she'll be efficient and ready when I leave the company. No. Sagot ng lalaki. Po? I'm not approving this, Valin. Pero sir, give me a proper reason. Proper naman ang reason ko and it is personal, sir. 2 months. Po? You have to stay here for 2 months. Marami ka pang ituturo kay Sharina. Marami pa siyang hindi alam. Pero sir, 2 months. Mariing wika ni Miguel. Tumango naman si Valin. Copy po. Nang mga sumunod na araw, lalong naging aligaga si Valin dahil biglang nagkaroon ng team building ang kumpanya. All of a sudden, team building? Hindi makapaniwala ang tanong ni Valin sa sarili nang makarating sa Zambales. Parang isang araw lang yung inisip ng boss niya at kinabukasan ay inanunsyo na. Ngayon nga ay nasa Zambales na sila. Okay ka lang ba? Tanong ni Sharina sa kanya. Kasama niya ito sa kwarto. Para lang kasing ang daming trabaho para sa biglaang team building. Nagtatakang sabi niya rito. Yun nga siguro ang dahilan ng team building na to. Para makapagpahinga naman ng lahat sa dami ng trabaho. Nakangiting tumango na lang siya. Masaya ang lahat at dapat ay ganoon din siya. Kaunti na lang naman at maa-approve na ang resignation letter niya. Abalan na nga siya sa paghahanap ng property sa bandang Rizal. Gusto niya ng tahimik na buhay at maliit na negosyo. Nakaipon na naman siya. Sa Rizal na niya ay pagpapatuloy ang ambisyon niyang maging matandang dalaga. Nang makapagpahinga ng lahat ay nagkaroon sila ng kung ano-anong activity sa tabing dagat. Hindi siya sumasali. Nanonood lang siya sa mga kasamahan. Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-angat ng tingin si Valin at si Miguel ang nakita niya. Lalo pa itong gumapo sa suot na puting polo at kremang shorts. May shades pa ang loko. Imbes na magmukhang sanggano sa mga tattoo sa katawan ay nagmukhang modelo. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na dapat niya ina-assess ang itsura nito. Hindi lang ako into sports, sir. Sagot niya. You want to grab some drinks with me? Nagulat man ay sumama siya sa bar ng resort. Mas gusto niya roon. Tahimik dahil hapon pa lang. Ang mga guest ay nasa tabing dagat lahat. Pakiramdam mo ba'y binubuli kita sa trabaho kaya ka magre-resign? Diretsang tanong ni Miguel nang sila na lamang dalawa. Sumimsim muna siya ng pinya colada bago umiling. Hindi naman ganyan kawik ang puso ko, sir. Oo, nagko-complain ako. Pero I can put up with that.
Then why? Matagal na naman din ako nagtatrabaho sa Villaferte Group. Nakaipon na ako at feeling ko ready na ako magpalit ng career. Ang gusto ko sana yung less stressful at tahimik lang. So binibigyan pala kita ng stress? Ang hilig mo magdagdag sa mga sinasabi ko. Ang trabaho ang stressful, hindi ikaw. Giit niya. Bigla mong naisip na mag-resign nung ako na ang boss mo. Sabi naman ito. Anong ini-imply nun? Guilty ka lang. Imbes ay sabi niya. For? I don't know. Baka totoong binubuli mo ako kaya mo nasasabi yan. I'm not. Oo na. Gusto ko lang ipakita sa'yo na nag-improve na ako. Gusto ko lang makita mo na hindi na ako ang Miguel na una mong nakilala. Hindi na ako yung Miguel na pinagbibintangan mong nagnakaw ng wallet mo. Natigilan si Valin. Hindi niya alam na iniisip pa rin ito ang sinabi niya noong huling gabing nag-usap sila. I didn't mean what I said that night. Anya rito. Sinabi ko lang yun dahil natatakot ako. Natatakot? Kunot ang noong tanong nito. Oo. Tugon niya sa katumango. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Nung sinabi mong gusto mo ako, gusto ko rin sabihin gusto kita. Pero bigla ko naisip si Sharina. Bakit naman? Yung nag-iisa kong ex-boyfriend, ipinagpalit ako sa girl best friend niya. Tapos naisip ko, darating din sa point na marirealize mong mas importante si Sharina. Mas marami kayong pinagsamahan. Ibang pagmamahal ko sa'yo. Ani Miguel. Ha? Yung pagmamahal ko sa'yo, hindi nakabase sa kung gaano katagal na kitang kilala. Mahal ko si Sharina, but it was a different kind of love. Parang kapatid ko na siya. Minsan nga'y lalaki yung tingin ko rin eh. Hindi na iwasan ni Valin ng matawa. Sira ulo ka pa rin. Nagkukunwari lang naman akong kagalang-galang para magbago ang tingin mo sa akin. Hindi na ako yung small-time gangster na mukhang magnanakaw. Hindi na rin ako yung tinuturuan mo para pumasa sa entrance exam. Tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, I didn't mean to say that. Naniniwala ako na hindi ka magnanakaw at ibinabalik mo lang ang wallet ko sa bag ko. Meron ka nga lang ninakaw na hindi ko alam na nanakaw mo na pala 4 years ago. Namamasa ang mga matang sabi niya sa binata. Sana naman ay puso mo yun. Nakangiting sabi ni Miguel. Teary-eyed din ito. Tumango si Valin, at bago pa siya makapagsalita, ay tinawid ni Miguel ang pagitan nila, at ginawaran siya ng mainit na halik sa labi. Sorry, ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Sabi nito matapos ang nakakaubos ng hininga na halik. Gusto mo pa rin ako, sir? Mahal pa rin kita. Pagtatama nito. Kaya nga sinungguban ko agad ang pagiging VP ng Villaferte Foods eh. Gusto kitang makasama, tapos magre-resign ka. Iniisip ko tuloy, ganun ba ako kahirap magustuhan para palagi mong layuan? Selos na kasi ako kay Sharina. Pag-amin niya. Agad na nagliwanag ang mukha ni Miguel at niyakap siya. Hindi mo siya dapat pagselosan. Alam niyang mahal kita. Totoo? Paninigurado niya habang nakadikit ang pisngi sa dibdib ni Miguel. Oo naman. Sa mga lumipas na taon, wala naman akong ibang minahal kundi ikaw, Valin. Bakit? Tanong niya sa kabahagyang umalis sa yakap nito para makita ang gwapo nitong muka. Hindi ko nga rin alam. Ang sungit-sungit mo naman. May crush ka pa sa pinsan ko. Natawa si Valin. Hindi mo pa rin yun nakakalimutan, ha? Lahat ng detalye tungkol sa'yo, hindi ko makakalimutan, Val. Muntik na naman siyang maiyak sa sinabi nito. Mahal kita, Miguel. Gusto ko yung sabihin sa'yo noon. Mas mahal kita, Valin. At ginawaran na naman siya nito ng matamis na halik sa labi. Oops! Tama na yan. Successful na ang plano mong pagtatapat. Totohanin natin ang Peking team building. Sita sa kanila ni Sharina. Bigla tuloy silang napalayo sa isa't isa. Ang galing mong tumiming, no? Inis na sabi ni Miguel sa kaibigan. Peking team building? Tanong naman ni Valin. Gusto lang naman niyang i-date ka. Sinama pa niya ang buong Villaferte Foods. Reklamo ni Sharina. Kaya totohanin na lang natin tong team building na to, please. Natawa si Valin. Sana niyaya mo na lang ako lumabas. Anya kay Miguel. Baka hindi ka sumama eh. Akala ko kasi galit ka sa akin. Nakangiwing sagot nito. Ganyan siya katorpe pagdating sa'yo, Valin. Buska ni Sharina sa kaibigan.
Iba ka na talaga, Miguel. Dahil lang sa akin, gumastos ka pa ng malaki sa team building na to. Sabi niya sa binata. Siyempre, para sa'yo. Huwag ka mag-alala, Valin. Pado na yang si Miguel. Marami na yang ipon. Hindi na yan gaya ng dati na small-time gangster ni Papang. Alam mo bang takot na dyan si Papang? Tapos yung si Tonyo. Naku, nagsisi nang magkaharap sila ulit ni Miguel. Singit at kwento ni Valin. Talaga ba? Buti naman pala at naayos mo na ang gulo na naging dahilan na pagtatago mo noon. Baling ni Valin sa binata. Hindi naman lingid sa kanya ang nakaraan ni Miguel. Oo, okay na kami ni Papang. Si Tonyo nagsorry na rin. Nahanap siya ng mga tauhan ni Daddy. Silang dalawa ni Papang ang nagkagulo dahil sa itinakas na pera ni Tonyo noon. Sus, binayaran mo naman ang utang niya kay Papang dahil ayaw mong itorture siya ng pipitsuging gang na yun. Sabat ni Sharina. Kaya sagutin mo na yan, Valin. Ako na nagsasabi sa'yo. Nasa tamang tao ka. Ipupusta ko pang lahat ng pera ni Miguel kapag pinaiyak ka niyan. Uy, ba't naman pera kung ipupusta mo? Reklamong natatawa ni Miguel. Siyempre, alangan namang sahod ko sa opisina mo. E bala ko pang gayahin si Valin, maimpok. Ikaw na rin naman ang umaako sa gastusin ni Nanay Karing kaya ipon challenge na lang din ako. Nagkatawanan na lang sila. Nang gabing yun ay natupad ang gusto ni Sharina na totohanang team building. Magdamag silang nagsaya at walang tulugan dahil wala namang pasok kinabukasan. Pagkatapos ng team building ay hindi na sa bus ng mga empleyado sumabay si Valin. Sa kotse na siya ni Miguel sumakay dahil yun ang gusto ng binata. Wala akong pamilya, si Miyaka lang. Aniya sa ngayon ay nobyo na niya pagbalik mula sa Zambales. Pinapasok niya ito sa apartment niya para ipakilala ang pusa niya. Pwede ba akong mag-apply na pamilya mo? Malambing nitong tanong. Agad? Oo, patatagalin pa ba natin? We already wasted 4 years, baby. Kung sinagot mo lang ako noon, baka may anak na tayo ngayon. Himupos ito sa likuran ng dalaga. Huwag mo na yung ipaalala. Ang mahalaga, single pa rin tayo pareho after 4 years. Kaya nagkaroon tayo ng second chance. At saka gusto ko munang i-enjoy ang pagiging magnobyo natin, no? Saka na ang pagpapamilya. Pero magre-resign ka pa ba? Tanong ni Miguel. Iniisip ko pa. Nakangiti niyang tugon. Baka naman pwedeng wag na. Pakiusap ni Miguel. Wala ka na naman pagseselosan eh. Nasettle na natin ang lahat. Baka lang mas awkward na boyfriend ko ang boss ko. Saka ka na mag-resign kapag asawa na kita. Confident na confident? Natatawa at sarkastikong sabi niya sa lalaki. Hindi na kasi kita pakakawalan, Valin. Sobrang namiss kita kung alam mo lang. Ako rin, ayaw na kitang pakawalan. Nakangiting sabi niya sa kaniya kapaharap ang lalaki. Matagal niyang pinangarap ang sandaling yon. Sa tuwing naiisip niyang binasted niya si Miguel noon, ay sobra-sobra ang kanyang panghihinayang. Swerte na lang talaga siya dahil hindi nagbago ang pagtingin nito sa loob ng 4 na taon. Habang naglalambingan sila ay sumingit si Miyaka at ngumiyaw. Nagsiselos yata, sabi ni Miguel. Hindi, gusto ka rin niya. Sabi naman niya saka bumaling sa pusa. Papayag ka bang maging daddy siya, Miyaka? Tanong niya sa alaga. Wala naman siyang choice, Val. At nagkatawanan sila. Bigla lang silang natigilan nang may maisip. Hindi kaya magalit si Sir Enrico kapag nalaman niyang ako ang girlfriend mo? I mean, hindi ako mayaman. Hindi ka dapat mag-alala sa daddy ko. Kung alam mo ang love story ng kuya ko, hindi ka na dapat nag-aalala ng ganyan. Tama si Miguel. Naisip niya sina James at Cathy Villaferte. Alam niya ang kwento ng dalawa. Kasambahay noon si Cathy sa bahay ni Don Rodrigo at first love ng dalawa ang isa't isa. Pinayagan ng magulang ni Miguel ang pag-iibigan ng mga to. Kaya ang ibig sabihin ay papayagan din sila ni Sir Enrico. Hindi kaya sila ma-disappoint, Miguel? Nag-aalala pa rin niyang tanong. Sandali, para hindi ka na mag-overthink. Ani Miguel saka kinuha ang phone. Nagwalat siya ng tawagan nito ang ama. Naka-loudspeaker pa. Dad, nag-aalala si Valin dahil baka hindi mo raw siya matanggap bilang in-law. In-law ka riyan? Pabulong na sabi niya sabay kurot kay Miguel na tatawa-tawa lang. Natawa naman si Sir Enrico sa kabilang linya. Sa wakas ba, hindi ka na busted, anak? Nagulat si Valin sa naging reaksyon ng tatay ni Miguel. Yes, Dad. Sinagot na ako.
Then bring her home. Matutuwa ang mami mo kapag nalaman niya. Nariyan ba si Valin? Yes, Dad. Iha, huwag ka matakot sa akin. I learned my lesson before. Ang importante na lang sa akin ngayon ay masaya ang mga anak ko. I'm inviting you to our house. Magsabi ka lang kung kailan ka pwede. Napalabi si Valin sa narinig. Yes, sir. Dadalawin ko po kayo. Dito na lang. Nobya ka na ng anak ko. O siya, hindi ko na kayo abalain pa. I'll just see you soon. Thanks, Dad. I love you. I love you, son. Nakakatuwa naman kayo mag-ama. Anya nang mawala sa linya si Sir Enrico. Naging close yata kami dahil sa'yo. Naging drinking buddy pa kami ng tatay ko dahil sinasamahan niya ako maglasing nung bastidin mo ko. Natawa si Valin. Hindi ka na maglalasing dahil busted ka. Mula ngayon, malalasing ka na lang para i-celebrate ang magagandang bagay na mangyayari sa buhay natin. Dapat lang. Bawiin mo naman yung 4 na taon na pinasakit mo ang dibdib ko. Pabirong sabi ni Miguel. Natatawang sinapo niya ang magkabilang pisngi ng lalaki at hinalikan ito sa labi. Promise, babawi ako. No more hurtful words. Puro pagmamahal na lang ang ibibigay ko sa'yo. Matamis na ngumiti si Miguel. I love you. I love you too. Hindi rin nagtagal ang pagiging magnobyo nila dahil kinasal din sila makalipas ang 8 buwan. Wala nang mahihiling pa si Valin, lalo pa noong dumating si Inigo, ang kanilang panganay sa buhay nilang mag-asawa. Ang sabi niya noon ay gusto niyang tumandang dalaga. Mabuti na lang pala at dumating si Miguel sa buhay niya. Hindi ang wallet niya ang nanakaw nito, kundi ang puso niya. At kahit hindi na nito yun ibalik, ay wala siyang reklamo. He was taking good care of her heart. At pangako niyang ganoon din siya rito hanggang sa kanilang pagtanda. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.